Sa apat na teams na natitira ngayon sa playoffs, merong isang player doon na mainit ang discussion papasok ng free agency. Ito ay si Austin Reeves dahil nga sa pinapakita niya ngayon sa playoffs. Si Reeves kasi ang third leading scorer ng Lakers sa postseason behind LeBron at dito kay AD. Meron siyang 16 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Siya din ang merong pinakamataas na assist to turnover ratio sa Lakers. Meron din siyang 43% sa field at 41% mula sa 3-point area. Siya din ang ika-4 na player sa Lakers sa postseason ang may magandang shooting efficiency. Parang nangyayari sa kanya yung kay Jalen Brunson last playoffs. Inaabangan na si Reeves sa free agency market. Base sa report, ang Lakers ay nag-aalala ngayon na merong team na mag-o-offer kay Austin Reeves ng mahigit $50 million. Base yan sa report ni Sham. Hindi malabo yun dahil nga sina Fred VanVleet at Duncan Robinson nakakuha ng malaking kontrata kahit undrafted sila. Pangalawa, mabilis yung transition ni Reeves para sa Gilbert Arenas provision dahil 2 taon nga lang ang binigay sa kanya ng Lakers. Ganong kabilis din ang impact niya. Pwede kasing maulit yung kay Alex Caruso na nag-request ang Lakers na ibaba yung kanyang kontrata at noon binigay kay THT. Base pa kay Shams Charania ay magiging financial crisis sa Lakers kapag lumagpas sa $50 million ang offer ni Reeves sa ibang team. Pwede naman nilang tapatan yon, kaso kailangan nilang mag-retain ng mga players. Andyan pa kasi sina Hachimura, D'Angelo, Schroeder, Looney Walker at itong si Reeves na kailangan nilang bigyan ng kontrata dahil mga free agent. Base dati kay Caruso with hair, Austin Reeves, business talaga ang NBA. Kung meron mag-offer sa kanya ng malaking kontrata, kukunin niya yon. Pero gusto pa rin niya mag-stay sa Lakers. Base naman kay Matt Barnes sa podcast nila ni Kevin Garnett, kapag meron nag-offer sa kanya ng malaking pera, kunin niya. No-brainer yun. Ayon pa rin kay Matt Barnes, may mga report ngayon na yung kampo ni Reeves mag-i-explore sa free agency para makakuha ng max contract na hanggang 4 na taon ang pwedeng ibigay sa kanya. Ang Lakers ganun din naman pero napakalimitado. Ayon naman kay Kevin Garnett na may tama siya dito eh. Kung mabibigyan naman siya ng magandang kontrata ay magstay pa rin siya sa Lakers dahil malaking pagkakamali kung ang gagawin ni Reeves ay maghahanap ng mas malaki. Kasi ang pinagbabasihan ni Garnett ay yung nangyari kina Oladipo, Lance Stevenson at Sean Marion na hindi naging maganda ang karir nang umalis sa kanilang team at naghanap ng malaking kontrata. Lalo na dati yung kay Lance Stevenson sa Pacers nang lumipat siya. Hindi siya nakakuha ng magandang minuto at hindi niya naibalik yung kanyang game dati dito sa Pacers. Sa Lakers kasi, integral part na ng rotation ni Darvin Ham at ng LA itong si Austin Reeves. Base din kay Garnett, malaki ang chance na hindi niya makuha yung same success sa Lakers sa ibang team kahit pa makakuha siya ng malaking kontrata. Ito naman, after matalo ng Lakers sa Game 1, ito yung sinabi ko kanina na na-figure out ng Lakers si Nikola Jokic na si Hachimura ang ilagay sa kanya dahil mabilis at si Anthony Davis yung help defense. Ngayon yung mga fans ay nagdemand kay Darvin Ham na ilagay sa starting unit si Hachimura at siya ang ibantay kay Jokic. Meron ding butas dun sa depensa ng Nuggets. Hindi nagagamit ng Denver si Aaron Gordon kay LeBron kaya nagkakaroon ng foul trouble si Jamal Murray. Isang kaldag lang ni LeBron nalalaglag si Murray. Baka ma-injured pa. Base din sa number 1 na kritiko ni LeBron, sa Game 2 dapat talagang ilagay si Hachimura kontra kay Jokic. Mas better defensive style kaysa kay AD na makikipag one-on-one kay Joker. Si Howard naman nagkomento na isang tao lang ang makakapigil kay Joker. At hindi ito yung si Batman, kundi si Superman. In short, siya. Yung depensang sinasabi kasi ng mga fans, hindi bago yon dahil yon ang katulad na ginawa ng Sixers sa regular season kontra Denver. Nilagay nila si Embiid kay Aaron Gordon at si PJ Tucker naman kay Jokic. Naging effective yun. Ang komento naman ng mga fans, mababasa nyo dito, yung effort na ginawa talaga ni Hachimura. Ang problema lang, masyadong inexpose din ng mga fans yung adjustment na gustong gawin ng Lakers. Gagawa din ng Nuggets ng adjustment doon para maiwasang makalapit si Hachimura kay Jokic. Sinabi din ni KCP sa isang interview, ang pinagkaiba ngayon ni LeBron at ni Jokic in terms ng skills ay mas mataas tumalon si LeBron. Base din sa interview ni LeBron na sinabi ko rin kanina na binanggit din ni Mark Jackson, aminado si LeBron sa altitude ng Denver. Nakakaapekto sa kanila yon. Mabilis silang mapagod.
Yung nagsasabing asa ang Lakers sa free throws, kailangan kasi nila yun para hindi sila matakbuhan or mapigilan yung pace ng Denver. 19 pass break points ang nagawa ng Nuggets. Ang Lakers naman, 14 turnover points. Yung altitude ng Denver, hindi isang beses naging problema ng Lakers yun. Kahit si Kobe noon, ang ginawa niya, nagsigar muna siya bago maglaro versus Denver series. Conference finals din yun. Ang sinasabi doon, para lumakas yung baga ni Kobe. So sasabihin ng iba ay maarte yung team. Accustom na kasi ang Denver talaga sa altitude nila at yung ibang players nahihirapan doon. Lalo na't hindi naman pabata si LeBron.